So simulan natin dito mga idol, matapos nga pong matalo ang Creamline Cool Smashers sa huling naging laban nila kontra sa Petrogas Angels. Sobrang madami pong mga CCS fans ang nalungkot. Kahit po ang buong team ng Creamline ay nalungkot talaga sa kanilang naging pagkatalo. Hindi na po sila nakapasok sa finals, no? Or sabihin natin sa semifinals, hindi sila makakapasok. Laglag na po sila. At nakita naman natin ano ang problema ngayon sa Creamline Cool Smashers. Doon po sa naging interview, ito nga pong si Coach Sherwin Meneses ay sinabi niya na ganyan naman talaga, no, sa team. Hindi lahat o hindi lagi-lagi malalakas sila, no. Talagang nabe-break daw talaga ang mga records. Kahit sabihin natin na ilang beses na nagkampiyon ang Creamline Cool Smashers, or kung hindi man sila nagkakampiyon o nakakakuha ng gold medal, ay lagi sila nakakapasok po sa finals. Pero sa pagkakataong ito, ang daming nagiging problema ng Creamline Cool Smashers. At kung makikita nyo, merong mga player na missing piece talaga ng CCS, at isa sa dahilan kaya sila ay humina. Tulad na lamang hindi nakapaglaro si Gemma Galanza. Hinihintay din natin ito nga si Gian Morado de Guzman. Hanggang ngayon wala pa rin, hindi pa rin nakakapaglaro sa CCS. Si Bernadette Pons na siyang nagdadala din ng mga nakaraang conference sa CCS, hindi po nakapaglaro. So yung tatlong player talaga na yan, yung isa din sa key players ng mga player ng CCS para magkampiyon sila. Pero wala sila. Alam nyo mga kaibigan, ang naging problema din dito dahil sa paulit-ulit po na line-up or sistema ng Creamline Cool Smashers, napakabilis nilang natatalo, no, or nababasa ng kalaban. Napansin nyo ba na halos lahat ng mga teams dito sa PBL nag-i-improve, no? Umaangat yung level ng kanilang skills or paglalaro dito nga po sa PBL. Samantalang ang Creamline pababa po yung nagiging level nila. So ang ibig kong sabihin dito, kinakailangan sa next conference ay mas mag-line up si Coach Sherwin Meneses ng malalakas po na player. Kasi meron naman sa mga bench, no, hindi sinusubukan itong si Coach Sherwin Meneses. Bakit hindi niya i-try si Mapi Galanza na pumalit muna kay Kyle Negrito, at yung ibang mga spikers gamitin muna, hindi yung lagi lang siya nakafix sa starting lineup na gusto niya. Alam naman natin na sinasanay ni Coach Sherwin Meneses yung mga play tulad na lamang ni Mitch Gamit. Nakita naman natin hindi siya nagiging effective sa chemistry ng mga player ng Creamline. Yung kanilang naging import mga kaibigan, si Courtney Swan, nakita naman natin hindi rin ganun ka-effective. Kaya nga maraming nagsasabi kung si Erica Staunton nga daw po ang naging import ng Creamline ngayong PBL Reinforced Conference, for sure mas mataas pa ang chance na magkampiyon ng Creamline. Pero sa pagkakataong ito, wala din si Gemma Galanza, at nakita nyo yun yung mga factor. Ngayon, kailangan ng Creamline para manumbalik yung kanilang lakas at galing ay revealed. So ang ibig sabihin nito, babaguhin po yung starting lineup. So dapat maintain at gamitin yung original na starting lineup, at wag po silang pumayag na basta-basta na lang yung player ng Creamline umaalis. Tulad na lamang ng game changer ng Creamline na si Risa Sato, hinayaan lang nila, no? Pero alam naman natin ganyan talaga ang nangyayari. Pero so far, maganda naman ang performance ng Creamline. Abangan natin next conference ang kanilang magiging lineup. Yan muna sa ngayon ang update natin. Maraming salamat po.